Magandang araw mga kapatid. Ating sasagutin itong mga pambabatikos ng isang nagpakilalang Bishop Cubos ng isang sikta ng born again galing sa Davao na CTHIMM. Ayon sa kanya, hindi raw ang mga Katoliko ang unang mga Kristiyano dahil di raw nakapunta ng Roma si Kristo. Paano natin ito sasagutin? Ating panoorin ang susunod na video. For your information, ang Christianity, ang tinuod na Christian, nag-start in the Church of Antioch in Israel. Mali ka dyan, Pastor. Nasa Israel nga ba ang lugar ng Antioch? Ating titingnan sa mapa ng Israel kung mayroon nga bang lugar doon na tinatawag na Antioch. Sana mayroon para di ka mapahiya nito, Pastor. Oops. Sorry talaga, walang Antioch doon sa Israel. Tika, nasaan nga ba ang Antioch? Ang Antioch po ay nasa hintil na bansa ng Turkey, hindi sa Israel. Ito ay tinatawag na ngayon na City of Antakya, Turkey, na makikita sa border ng Turkey at Syria. Sobrang layo po yan doon sa Israel. Kaya mag-aral ka ng geography, Pastor, para hindi mali ang maituturo mo sa mga members ng sikta mo. Ano nga ba ang iglesia na naitatag doon sa Antioch? Ang sikta mo ba na CTHIMM o ang Catholic Church? Ang lokal na iglesia doon sa Antioch ay itinatag ito ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo. Doon sa Antioch, unang tinatawag na Christians ang mga sumusunod sa aral ni Kristo. At doon din sa Antioch kung saan tinawag na Catholic Church sa isang obispo sa Antioch na si St. Ignatius noong 107 Anno Domini. Ayon ni St. Ignatius of Antioch sa kanyang liham para sa taga Smyrna. Where the bishop appears, there let the people be. Just as where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Kung ang Antioch ay naging Kristiyano kahit na di napuntahan ni Kristo, at ito ay dahil sila ay napangaralan ng mga apostoles ni Kristo, ganun din ang Roma na napangaralan din ni Pablo at ni Pedro. Kung sasabihin mo na hindi Kristiyano ang mga taga-Roma dahil di nakapunta doon si Kristo, abay, mas lalo nang di nakapunta si Kristo sa Davao. Sa makatuwid, ang mga unang Kristiyano doon sa Antioch pala ay mga Katoliko. Tanong ko sa iyo, Pastor, nasaan ang sikta mong CTHIMM sa panahon ni St. Ignatius noong 107 Anno Domini? Now, how come kamaingon nga nag-start ang Christianity sa Roma? Kay even si Jesus wa kaabot og Roma. Si Paul ang nakaabot sa Roma, gibitin pati warik. Mali ka na naman, Pastor. Saan mo yan nabasa na si Pablo ay ibinitin pati warik? Nasa Bible po ba yan o sa anumang history books? Hindi po totoong si Pablo ay ibinitin pati warik. Wala ka pong maibigay kahit isang history book na nagsabing si Pablo ay ibinitin pati warik. Bunga lang yan ng iyong guni-guni. Dahil ayon sa mga mapagkatiwalaang kasaysayan ng mga sinaunang Kristiyano, si Apostol Pablo ay pinugutan ng ulo doon sa Roma. Baka ang tinutukoy mong pinatay na patiwarik ay si Apostol Pedro na ipinako sa cross na patiwarik doon sa Roma. Si Pablo kasi ay di pwedeng ipako sa cross dahil siya ay isang Romano. Ang parusa ng pagpapako sa cross kasi ay pinapataw ng mga Romano doon sa mga Hudyo o hindi Romano. Kagaya ni Apostol Pedro na ipinako sa cross patiwarik. Kaya mag-aral ka naman ng history, Pastor. Bagsak ka na sa geography, bagsak ka pa ngayon sa history. Delikado yan dahil malamang mali talaga ang mga itinuturo mo sa mga members ng sikta mo. For your information, si Jesus wala na tao sa Europe. Si Jesus wala na tao sa Amerika. Wala na tao sa Rome. Wala na tao sa Italy. Pangutana, asa ba una nawali ang pulong sa Ginoo? In the land of Israel. Kinsay nagwali? Si Jesus. Kinsay iyang disciple, the 12 apostles. Pangutana, asa nagwali ang 12 apostles? Sa Rome? Sa Italy? Sa Amerika? No, sa Israel. Only Paul ang migawas mga mahimong preacher to the Gentiles. Gets niyo? Mali ka pa rin, Pastor.
Dahil hindi lang si Pablo ang nakapangaral sa mga lugar ng mga Hintil o mga hindi Hudiyong lugar. Di mo yata alam na si Apostol Tomas ay lumabas sa Israel at pumunta sa Syria at kalaunan ay nakapunta sa India at doon siya naging martir. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking Kristiyanong iglesia ngayon doon sa India? Katoliko po. Wala pong CTHIMM doon. In fact, mayroon pong halos 12 milyong Katoliko ngayon sa India na pumapangalawa sa Pilipinas bilang bansa na may pinakamaraming Katoliko sa buong Asya. Si Apostol Andres na kapatid ni Pedro ay nakapunta din ng Greece at doon siya pinatay. Ang Greece po ay dating bahagi ng Catholic Church bago sila humiwalay at naging parte ng Orthodox Church. Wala pong CTHIMM doon sa Greece. Si Pedro ay nakapunta din ng Turkey at kalaunan ay naging martir doon sa Rome, Italy. Ayon sa 1 Pedro 5:13. Si Apostol Pablo ay nakapunta din sa Rome, Italy. Ayon sa Acts 28:14. Anong relihiyon ba ang nasa Rome, Italy? Pagkatapos itong napangaralan ni na Pedro at ni Pablo. CTHIMM ba o Catholic? Ang Roma po ay Katoliko na simula ng unang siglo hanggang sa kasalukuyan. Si Apostol Pablo din ay nakapunta sa bansang Malta ayon sa Acts 28:1. Ano nga ba ang relihiyon ngayon ng Malta pagkatapos itong mapangaralan ni Pablo? CTHIMM ba o Catholic? Katoliko po. In fact, ang opisyal na relihiyon ng Malta ay Catholic Church. Si Apostol Pablo din ay pumunta sa Espanya ayon sa Acts 15:24. Anong relihiyon nga ba ang Espanya ngayon? Siyempre, Katoliko, hindi CTHIMM. At itong bansang Espanya na napangaralan ni Pablo ay siya rin ang nagpalaganap ng Kristyanismo sa malaking bahagi ng mundo kagaya ng Philippines, Mexico, Argentina at iba pang bansa ng South America at Africa. Kaya nga nagdiriwang ang mga Katoliko sa Pilipinas ng ika-500 taon na anibersaryo ng ating pagkakristyano noong dumating si Magellan sa Pilipinas kasama ang mga misyonerong Kristiyano. Nasaan ba ang sikta mong CTHIMM noong dumating si Magellan noong 1521? Sa makatuwid, mali ang iyong opinyon na ang mga apostolis maliban kay Pablo ay di nakapangaral sa labas ng Israel dahil marami pong apostol ang nakapagpangaral sa mga Gentile cities. Kaya lang hindi sila umabot sa siyudad ng Davao. At mali din po ang bintang mo na hindi ang mga Katoliko ang unang Kristiyano. Dahil ang sabi ng The New Webster's Dictionary, International Edition, page 155 ay ganito: Catholic is the original Christian church before the schism between East and West of the Roman or Western Church after the schism or before Reformation. At ang sabi ng The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized to a structure which He established. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now. Kaya mag-aral ka naman ng kunting history, Pastor. Ang pinag-aralan mo lang yata ay ang history ng Inquisition. Kaya lang maling story naman ang natutunan mo. Ating napanood kung paano sinupalpal ang mga maling ipinangaral ni Bishop Cubos doon sa kanyang mga kaanib. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. At huwag niyong kalimutang i-subscribe ang YouTube channel na ito para sa mga karagdagang apologetic videos. Maraming salamat po.